Praise God, palapakan natin si Yahweh El Shaddai. Hallelujah, praise you Jesus. Say hallelujah. Hallelujah. Praise you Jesus. Hallelujah, hallelujah. Open your mouth and say hallelujah. Praise you Jesus. Glorify your name. Hallelujah, say hallelujah. Thank you Jesus. We magnify your name. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Tayo po'y mag-alay ng panambahan sa ating Panginoon. Ulitin natin kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa ating nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify your name. Kay buti-buti mo, Panginoon. Hallelujah. Praise you, Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ito ang araw na iyong nilikha, Panginoon. Ang araw na kung saan itinalaga mo ang oras at ang lugar na ikaw ang siyang nagkaloob sa amin. Ikaw ang Diyos na naglagay sa puso ng bawat isa. Nang nangaring para ang iyong kalooban ay aming masunod.
Hindi namin sariling kakayahan kung bakit kami nakapaglilingkod sa iyo. Yes, Lord. Bagkus Panginoon, binuksan mo ang aming pangunawa. Amen. Binigyan mo kami ng kakayahan na makita ang iyong kapangyarihan, ang kahiwagaan mo sa aming buhay. At handa po kaming magpakumbaba, Panginoon, sa lahat ng aming kataasan. Sapagkat wala kaming magagawa, O Diyos, kung kami hiwalay sa iyo. Amen. Sa hapon ito, sinusuko namin sa iyo ang aming buhay. Yes. Handang magpasakop sa iyong kapangyarihan. Opo, Lord. Handang magpaturo sa mga bagay-bagay na hindi namin alam. Amen, God. Handang magbabago sa mga bagay na hindi namin kayang baguhin, O Yes. Diyos. Sa hapon ito, naniniwala po kami na meron kang himalang ibibigay sa bawat isa. Nang bawat may kahilingan ng Lord ay pagkakaloob Yes, ng God. kanyang Yes, bala, O Panginoon. Lord. Sapagkat ikaw ang Diyos na tunay, makapangyarihan sa lahat ng bagay. I-bless mo ang bawat kalusugan ng mga kapatid kong ito, O Lord. sampu ng aming buong sambahayan. Amen. Dalangin po namin ang iyong pag-ingat ay patuloy naming taglayin. Yes. Ang iyong gabay ay patuloy taglayin ng bawat naglilingkod sa iyo. Ilayin mo kami sa lahat ng sakuna, sa lahat ng kahirapan, kaguluhan in the name of Jesus. Hanguin mo kami sa lahat ng mga kabigatan sa buhay, bagkus Panginoon, ikaw ang patuloy na makilala namin, O Panginoon. Lord. Father God, ang po namin na minsan pa, kapag ikaw ang sentro, kapag ikaw ang ulo ng aming pagtitipon, lahat kami ay magtatagumpay sa pangalan ni Jesus. Say Amen. 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 Palapakan natin. At mapagpalang hapon po sa lahat ng kapatid. Sino po ang gustong magpatotoo? Okay. Magpili tayo Ayan, mag-alas. sister, sister Lalita. Ayan. Papatuto ka na muna. Glory to God. Magpatotoo na yung bagong dating dyan. Tama-tama dating mo. Sakto ka. Sige po, butit nakahabol Sige, ka. Apo. salamat sa Panginoon dahil buhay pa tayo. Amen, amen. Amen. Yung buhay lang tayo hanggang ngayon. Amen. Walang karamdaman. Isa ng ano ito. Biyaya. Biyaya mula sa Panginoon. At saka, salamat din sa Panginoon dahil ng mga nakaraan. Hihinga pa ako eh. Glory to God. Pag namamatayan kasi brother, ang lahat talaga ibibigay mo. Lalo kung sa probinsya, uuwi, kala nga naman yung patay pumunta sa iyo. Naku, ito yung kati yun. Bakit ko ang sunduin, no? Oo. Kaya siyempre, nakaraos naman, ay-provide naman lahat na Elsia dahil Amen. salamat sa Panginoon. To God be the glory. Condolence po, sister. Opo. Titingin na lang, no? Sino pa? Sister Susan. Sister Susan Lord. Ako, Brother Chino. Sige po. Magandang hapon sa ating lahat, dalawang brother. Magandang hapon Yahweh siya dahil kasi napakabuti ng Panginoon Diyos dahil kahapon nag-attend kami sa Abel, Sister Dex, na marami kaming natututunan, Opo. napakinggan, Thank you, Lord. magagandang mga bagay ng mga nanggagaling sa salita ng Panginoon Diyos. Kaya ikinagagala kong lagi kaming dalawa dito sa San Juan ang nakakapag-attend ng gano'n kasi hindi naman talaga gawain itong MPG sa gawain ito ng Panginoon Diyos, hindi gawain namin na tao na maka-invite ng mga kaluluwa na hindi pa nila kilala ang Panginoon Diyos, na maisabuhay sa mga pamilya, na magkaroon ng mitiin sila sa buhay nila ng kaayusan sa pamilya, na napakabuti niya kasi ang napapakinggan ko talagang nanggagaling sa Panginoon Diyos sa mga salita. Na marami ka pang dapat na matutunan pala pagka ikaw nag-a-attend ka sa mga ganun. Opo. Dahil kung hindi ka pala a-attend, wala kang maisishare, wala ka rin na makukuha na ikagaganda sa kalooban ng mga tao na gustong mabago ang buhay. Hindi lang para sa amin na ng MPG, para sa lahat, para Amin sa po, amin amin. lahat na pamilya na may mga anak na dapat ipaliwanag din nila sa mga anak-anak nila. At malapit na nga siguro talagang dumating ang Panginoon Diyos dahil ang topic kahapon yung devil na
pumupunta sa simbahan, nagsisilo ng mga manggagawa na Opo. mga banal, yung hindi banal, na talagang grabe talaga ngayon ang ano, kasi nakikita ko rin sa paligiran, pag lumalabas ka talagang iba na, kaiba na ang ano ng panahon ngayon. Tapos hindi nga lang natin tayo talaga mag-isip ng lagi tayong wala, lagi natin sinasabing wala. Pero pag sinabi mong aatin ka, mayroon talagang sasalo sa iyo ng Amen, tao amen, amen. na hindi naman na ano, hindi naman sa ano talaga na pera lang ang pinupuntahan natin doon. Na para tayo maging hawa, magkaroon ng pera, hindi po 'yun ang ilinalapit natin yung puso natin. Katulad ditong gawain na ito. Yung puso natin dapat ma-open at saka ano, nagpapasalamat din ako sa inyong lahat kasi pag kami nag-ano na sa ano namin ito ng MPG, nandoon kami sa ano namin sa GC namin, lahat sila umaano na nawa madagdagan or magbahay-bahay na kami kasi marami rin naman may gusto talagang sa bahay-bahay kasi para naman nabibless ang bahay. Amen po. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat at nawa dumami tayo. Amen, amen, Na amen. makitaan tayo ng kagandahan sa mga sarili natin. Hindi lang kilala natin. Kahit hindi ka kilala, kahit anong sikta sila, hindi ka natin para ano maganda. Kasi wala naman tinitingnan ang Panginoon Diyos. At saka hindi naman tayo maililigtas doon sa sikta, doon sa mga relihiyon. Maliligtas tayo, makakaligtas tayo sa sarili natin. Amen. Kaya Lord, maraming salamat po Panginoon na nawa maipagpatuloy itong gawain na ito dito na hindi lang kami ang mahahasikan ng salita ng Diyos, yung mga kapitbahay dito. Amen po, amen po. Na makapakinggan. At ipinipray ko rin na magkaroon ng mas gitara, magkaroon ng ano dito, na mayroon na isang maglilid ng choir Opo. para maging maayos po at dumami. Kaya maraming salamat Lord kasi napapakinggan mo yung mga prayer ko. Prayer namin lahat. Na bawat isa sa amin pagpalain at bigyan ng financial para maka-attend din sila na mapakinggan nila yung banal na salita ng Panginoon Diyos na hindi lang kami ang natututo, pati sila rin. Kaya thank you Lord. Maraming salamat at ibinabalik ko po sa iyo ang papuri kasi salamat sa iyong anak na si Hesus Cristo. Amen po. Palapakan natin sa El Shaddai. Napakabuti ng Diyos. Sige po, Nick. Salamat na wala sa iyo, Yahweh, sa dahil sa kabutihan mo sa pagkakas. Sa pag-iingat mo sa anak ko na nandoon sa bed. Kahit na napakagulo doon, marami na naman ang tao dito. Pinintong ko yung talaga iniiwas ko siya sa mga kasabot ko. Na sabi nga niya, parang naglalaro lang doon sa langit yung mga pasabot. Naririnig daw nila. Minsan sabi niya, nangyayari ko yung mga bagsak sa sabon na ang dami. Yung ko na tayo nalilin ng Hezbollah. Mga kapmatamot talumpang lang daw ang layo. Lagi nila naririnig pero hindi ako natatakot niya kasi mas malamang sa akin ang utang kaysa takot. Sabi. Tapos pero mga isa sa kanyang ano kasi may sinatira siya ng kanyang sponsor sa kanyang living na nasa bukid. Tapos pag Sabado hanggang doon siya. Ay ayaw nga ng na sponsor niya na bumalik na siya. Kasi nga bukod sa malapit sa kanila, nung nagpasan na po sila sa nakapasabog talaga. Talagang nakakatakot na ako. Nakikatulog pa kayo sa marami pagsabog namin. Kaya sabi namin na ako, gusto man na inaan, hindi na ako dito. Pero maawa naman ako sa amo ko kasi ayaw niya umiyak. Ayaw naman ako isa yung amo niya. May pilay pa kasi kasi nung unang pagsabog doon, umalis yung namon niya sa Egypt. Dala-dala ang posa. Sa takot na maano ang posa, bigla siyang tumayo na nagapas niya. Ito na, dalihan tuloy siya. Pag-uwi pa niya sa iba mo, pilay na. Tapos nakapira hanggang nakapira. Kaya nahirapan siya pag mag-isa. Kaya
cemetery doon. Pag hindi alis ang amo ko, hindi rin ako aalis sa ganun. Pero ako naniniwala na sa bag-atawa ni Lord ay hindi siya pababayaan. Amen, amen. Kaya dinatan ko sumama na sa salita. Kaya ano akong pinakatiwala sa akin, kaya siya po kinakatiwala ko talaga na hindi siya maupituhan sa mga pagsabi ko. Amen ay, angkinin mo na po, answer prayer ka na sa iyong mga wishes kay Lord. Palapakan natin si Howard Shulay. Yan po yung dahilan kung bakit kayo nandito. Kasi sa inyong pagtugon, may Diyos na nakikialam sa pamilya natin. Yan ang himala eh. Kasi yung hindi natin magagawa, si El Shaddai ang gagawa. Kaya sa ating paglapit sa Kanya, isinusuko natin ang ating buhay bilang offer na pagsamba. Kasi kung sariling lakas natin, kulang na kulang. Kaya sabi nga sa pagbati doon sa doon sa lawag, hindi ko lang matandaan masyado, Diyos ti agbati, Diyos ti mapuyo, parang sa Tagalog kasi yung nakalimutan ko lang. Samahan ka ng Diyos at maiwan ka ng Diyos. Pag ang magulang daw ay nagsabi sa anak, samahan ka ng Diyos, pero may maiiwan na Diyos. Ha? Because ang God ay omnipresent. Kaya, hindi naman lang tayo nasa-satisfy sa paglingkod natin, kundi yung kanyang intervention. At minsan, hinahanapan natin ang Diyos doon sa mga gusto natin. Pero hindi natin namamalayan, ang dami na palang ginagawa niya na hindi mo lang alam. Kaya ng mga bahagi sa buhay, sa ibang bansa, sa probinsya, palagi siyang nakikialam. Kasi hindi naman pwedeng pumalya ang Diyos eh. Hindi naman siya pwedeng magsinungaling sa mga taong naglilingkod sa Kanya. Amen. Sino pa po? Ito po, Sister Susan. Sister Susan, sige. Uy, pala ko nang naparami. Marami pong Sige lang po. Okay lang po yan. Tuloy lang. marami pong blessing din po. Ano lang, kasi po lang. Dahil lagi kami umaatin, nakakalimutan. Medyo marami pong pagsubok. Bagamat sa sabi nga po, dahil ko po lang sa pagdali. Alam mo, kaaway mo po. Nga lang po, ang pamilya ko po. Hindi ko po kasama sila lahat. Pero nang po darating po ang Diyos. Mga anak po na bigay niyo po ang kagalingan ng trabaho. Pagkat na sinabi mo, itong dalawa po. Walang sa kagalingan ko.
Kamahal ako. May panalangin ko talaga. Lalo na po sa pag-buhay ko. May covenant po sinabi sa kanya. Sa ano naman sa pero yung Jesus yun naman samahan niyo po mga kawalan dito. Amen. Sa mga pinangako ko po ng mga sa mga nawala. Sa mga pagpapala ng kapakanan pinipili sa akin. Mga brother, just po dahil naging ama ko sa manod ko. Paggaling niya noon sa pag pinag-pray po sila ng brother niya, sila brother J, kung hinahon, hindi tatanggalin kasi dati po matatanggal na. Ang nawawala po talaga, praise the Lord, yung tatanggal, nawawala. Kaya alam ko po sinasamahan po talaga naman. Bagabat ngayon po ay yung mga pagsubok na sabi nga din po, marami din po blessing na pero hindi ko lang po yung ay balik po yung ordination ay sa kanya sa thank you Lord po. Salamat po sa nawa ang pag-usulan ng galing para sa mga anak ko gabayan po at ang maisama sila sa ano ba, makakagaling po sila sa gawa. Ano kaya nasabi nga po, makakagaling muna po sa akin. Praise God! Panapakan natin si El Shaddai. Tunay na buhay ang Diyos, no? Buhay si El Shaddai. Sige pa, nanay. Ako, short lang itong patutuko ko kasi kahit meron mahaba, akong sige lang. tatanong. Nung last Wednesday kasi si Brother Arnold. Opo. Maganda yung ano nung topic namin nung Friday. Ang dami kong natutunan, ang dami kong natuklasan. Ngayon, may sinabi siya na, kaya gusto ko talaga itong itanong kung hindi ko alam na yung sinabi niya kasing, sige sister, itry nyo na tumingin direct sa araw. Yung talagang matungkad sa araw kung makakatagal kayo. Kasi diniscuss din niya yung advantage noon or disadvantage. Ngayon, nung anong yun, nung week Thursday, may bisita ko ito at saka yung pamangkin ko. Nagluluto kami ng merienda para ihatid ko sa kanila. Kung bakit na itanim sa isip ko yun, nagagawin ko yun sa katirikan ng araw. Titingnan ko talaga ang araw kung makakatagal akong tumitig. Inalis ko ang sarili ko. Umakit ako, wala silang alam. Doon ako sa teres, parang walang istorbo. Serious, 12:30 ng ako. Pero bago ko lumabas, nag-pray muna ako sa kwarto. Tapos nung nasa teres na, talagang walang katao-tao, 12:30 ng tanghali, makikita ng araw. Nilak ko yung dalawang bukas na nakaganon ako. Hindi talaga ito kumurap. Yung tingin ko sa araw, nagdancing. Unang tingin ko yung panganod na brown, parang dark gray. Then napalibutan ng parang red orange. Yung pinakahuli is white. Patuloy pa rin ako nakadinig ababa. Hindi man lang ako nasisira. Concentrate. Tapos nung matagal na, gumuhit si Jesus Christ, yung first name. Ang hanggang pag-anon niya. Ngayon nag-meditate ulit ako. Lord, ano ibig sabihin nito? Sabi ko, Lord, ito bang nakita ko? Pwede kong i-share doon sa kasama ko sa bahay sa papangasin. Kasi hindi talaga ako talaga ang ganap, bulat na bulat talaga ang mata ko. Ang tingkad ng araw, napakaaliwan. Ngayon, iyon na, pagkatapos ng cross na gano'n, saka ako yumuko. Thank you, Lord. Saka ako yumuko. Dilat uli ako. Ang luwan, wala namang panganod, walang cross. Balik uli yung kaya sabi ko, Lord, sa sunod, itatanong ko yun kung ano ibig sabihin. Tapos ikwinin ko sa kanila, ganito pa nga, sabi ko, maninigo ako daw sila.
always kong pinipray yun, always kong pinipray kung anong ibig sabihin. Sabi ko, itatanong ko yan next na karoon ng then kanina nga medyo natulog ako siguro sa sobrang pagod dahil kami gabi na, siguro sa sarap din ang kinain ko dahil nag-ano ko ng gulay na may isda, parang natulog ako, parang yung radyo ko, bukas talaga yung 24 hours, parang akong kilala. Kabilis ka. Diretso agad. Kaya yun lang balitaan ang isa. Si brother kinabukasan ko rin, the other day, akyat ulit ako sa teres. Ganun din ang nangyari. Nagdadansing yung araw. Ang nating sa bagay, na ito, parang second time ko na yan. Kasi patutuo ko something mga siguro. Way back 2020. Sa Boracay kami. Ay, El Nido. Punta kami sa isla. Ngayon, doon sasabing small logon. Pagsakay pa lang namin sa parang continuous kasi yung nakikita ko. Pagsakay namin sa Lanciano, parang na-appreciate ko ang nature. Lagi akong talaga ganda, parang gano'n na gano'n ako. Ngayon, nung pagbaba namin sa small logon, yung mga kasama ko, yung anak ko, manugang ko, at saka meron kami dalawang matandang kasama na nasama sa lansya namin, taga Batangas. Paglubog kong gano'n, pag gano'n ko, nakita ko si Jesus Christ. Kasi siguro kasagutan yun dahil pagsakay ko pa lang, ina-appreciate ko yung nature. Ang sabi ko, talagang wala na si Jesus sa'yo. Kaya nung lumubog na ako dun sa tubig, hanggang dito. Pag ganun ko, kita ko siya. Yung manugang ko, anak ko, panay na ang swimming, pag yung balay. Ako naiwanan ako. Ay, ganun na tubig. Kita ko. Tapos gusto ko nang umalis, hindi ako makaalis. Parang nakikita ko pa ako siguro, kulang pa ang panalaman ko. Kaya nung makaalis ako, lumubog na ako lumang. Hindi ako nagkwento. Alam mo, nagkwento ako nung pauwi na kami, ilang islang pinuntahan namin. Nagbibigit pa rin. Parang naamis ako doon sa mga nakikita ko sa video. Doon ko ikwento. Alam mo pa nga, ganito, gano'n, iyakan sila lahat. Ngayon ko lang yan nakatutoo. Bali, na-record ko lang. Kasi yung apo ko ngayon 21 na, yung apo ko nung mga 8 years pa lang yung panganay ko. Kaya na-relate ko lang na itinatuto. Kaya sabi ko, second time. Yung doon na gano'n. Ayaw pang maalis yung paa ko. Hindi makaano. Para akong nadipit doon sa bato. Samantalang yung tubig, napakalinaw. Kasi pag mag-swim kaya, makikita mo yung isda na. Kaya yun lang ang ano ko. Ano yun? Palapakan natin ang Panginoon. Pagpala nga po, pipilitin po natin bigyan ng sagot yung although limitado yung ating kaalaman, pero babasehan lang natin yung wisdom na binigay na Lord. Kung hindi po ako nagkakamali, siguro ang pinapahayag ni Brother Arnold na tumingin ka sa araw. Kasi walang nakakatingin talaga sa araw, direkta. Walang makakatingin sa araw. Kaya nga sabi sa Biblia, parang araw ito na, ang Diyos parang araw na. Sa New Testament, sa pag-aral ng Christology, si Juan Bautista ang ginaya sa agila. Kasi agila lang ang may kakayahang tumingin sa araw ng direkta na na makikita siya. Kaya nga po maging sa mga science, sa mga pag-aral ng ophthalmology, pinabawal lang tayong tumingin sa araw kasi may radiation Kaya meron tinatawag na anti-radiation kasi ang araw may may epekto sa mata, lalo pag siguro kung glass lang pwede. Pero pag tiningnan mo, pwedeng sirain talaga mata natin yan. Kasi may anti-radiation, kaya ang mga salamin may anti-radiation, tinatawag anti-radiation. Pero di ko naman po pinapawala ng ang karanasan mo. Sabi ko nga, base lang sa pag-aral. Kasi maging ang Biblia ay sinabi na di ko lang makuha yung bot na ang Diyos ay parang araw na wala makakatingin na direkta. Kaya sa yung agad lang makatingin. Ngayon, sa ating limitadong kakayahan sa ating katawan, maraming mga bagay-bagay na pwede nating masabi na yun na talaga
Pero yung buhay natin, hindi ka naman pwedeng maghanap pa ng ibang himala na makita sa Cindy kasi ang buhay natin napakalaking himala. Bawat araw, bawat momento ay isang napakatibay na sandigan na may himala sa buhay. Kumbaga, tama din po, di ko rin pinapawalan ng bisa na nakita mo si Jesus. Pero makita natin si Jesus, hindi natin pwedeng pabulaanan na buhay ang Diyos at makapangyarihan siya. Ngayon, kung ikaw ay nag-agam-agam pa na si Kristo ba yun ay hindi, di ka pa rin tiyak. Pero kung tiyak ka talaga sa sarili mo, nasa iyo din yun. Wow, ikaw di makakapag-decide yan. Pero yan ay isusundan ng mga iba't ibang pahayag. Kasi ano ang kaugnay na nakita mo lang siya sa buhay mo, sa pamilya mo? Ano ba yung mga pinakita niyo ibang ebidensya? Kung yun ay pinakita sa'yo, napakagandang iyaya yun sa'yo. Pero kung pinakita niyo may pag-agam-agam ka pa rin, ikaw pa rin yung mag-aalala. Kasi yung mata natin minsan na di-distort yan Nadi-distort yan ng mga paggalaw-galaw. Minsan sa tudik ko na na ibang iba yung nakita mo. Pero ang kagandahan nun, yung ma-distort yung mata mo, si Christ pa rin ang nakita mo. Kaya ganun. Kasi minsan ang isip natin mapaglaro, no? Kahit natutulog ka kung ano-ano pumapasok. Sabi sa mga ngaral, ang panaginip ay bunga ng maraming alalahanin. Yung magka-connected kasi yan Pero masusure mo lang yan, depende sa mga senaryong mangyayari. Tayo kasi kumbaga, limitado naman yung ating lalahanin. Pero sa Bible din, may sinabi na nagpapahayag ng panaginip si Daniel. Iba namang konteksto yon. Pero dalawang bagay ang dapat natin isalang-alang. Ito ba ay tunay na pangitain o ito'y bunga ng ating mga alalahanin? Tandaan natin, pag marami tayong problema, marami tayong panaginip, no? Kaya minsan, imbis na ang tunay na paggabay sa atin, yung Word of God, yung katotohanan, yung kabanalan, yung paglakad sa mabuti at matuwid, yun lang ang ating katiyakan na Wala tayong, pag mabuti ka at alam mo sa puso mo, handa kang magbago, wala kang takot talaga, handa kang lumaban sa anong hamon ng buhay. Kaya tayo nagkakaroon ng mga wallet kung anong iniisip natin, dahil nga sa mga demonyo mapagling lang sa atin lahat. Pero, again po, nanay, di ko yung pinapawalan ng bisa kasi sino ba para husgahan ka? Ang pinapahayag ko lang yung natutunan nating mga bagay-bagay. So, hingin mo pa rin sa Lord yung wisdom, ano ba to? Saka, ano ba tong mga bagay na to? Maintindihan mo rin yun. Kasi sa ngayon, wala nang mga bagay na di na ipapaliwanag Wala nang sensya, lohika, na ipapaliwanag na, Biblia. Magka-connection na sila. Alam mo ba na ang science ay pinatunayan nila na ang mga naglilingkod sa Diyos ay may epekto sa katawan natin? Tingnan mo, ang scientist, ang kanilang focus sa mga science lang. Pero pinakialaman nila yung spiritual na malaki daw ang epekto sa buhay ng taong may pananampalataya sa Diyos. Yan ang pakialam nila doon, no? Kasi ang science, hindi sila, ang mga scientists, wala silang pakialam sa mga science. Pero pinasok nila yon na ito ay may kaugnayan sa ating buhay, na masigit na buhay ang taong naglilingkod sa Diyos na hindi nakikita. Base sa pananampalatayang pinaniniwalaan na meron tayo ngayon. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. At atin na pong basahin ang gospel ngayon para ating manawain sa biyaya ng Diyos. Sa Mark chapter 10 verse 17 to 30. And Mark chapter 10 verse 17 to 30. Sumayin niyong lahat ang Panginoon. Nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong mag-ina." "Guro," sabi ng lalaki, "ang lahat kong iyay tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata." Magilo siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang ilang. Umayo ka at ipagbilin mo ang iyong ari-arian at pamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Katapos bumalik ka at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito, malungkot na umalis sapagkat siya'y napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, "Napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos." Nagtaka ang mga alagad sa pananaliting ito. Muling sinabi ni Jesus, "Mga anak,
Talagang napakahirap mapabilang sa mga binagarian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa pasakop sa paghari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't sila'y nagtanungan, kung kayo'y sino ang maliligtas? Tingnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sinabi ni Jesus, tandaan ninyo ito. Ang sino mang mag-iwan ng bahay o mga kapatid, ina, ama, mga anak, mga lupa, dahil sa akin ay at sa mabuting balita, ay tatanggap ng makasandaang ibayo sa buhay na ito. Mga bahay, mga kapatid, mga ina at mga anak at mga lupa. Ngunit may kalakip na pag-uusik at sa kabilang buhay ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, mga magulang, mga lingkod ni Yahweh El Shaddai, ito po ang biyaya, ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Pinupuri namin ang Panginoong Jesucristo. Uli nating purihin, palakpakan si Yahweh El Shaddai. Pwede na po tayong makaupo mga kapatid. Siya nga pala, nagdadala po ako ng Biblia na tunay na yan lang kasi pinirequired kami na magkaroon talaga ng Biblia. Pero ito po yung ginagamit ko sa pag-preach kasi minsan madilim, no? Saka mas malino at nakasulat na dito. Pero sa biyaya ng Diyos, kailangan talaga may Biblia din talaga. Paunawa ko lang po sa inyo, no? So sa hapong ito mga kapatid, ang title po natin ay The Sorrow of Letting Go. Ang kalungkutan na may mga bagay na isasantabi. Alam nyo, una nating tanungin ang sukatan ng ating paglilingkod. May mga bagay ba tayong isinasakripisyo para sa Diyos? May mga bagay ka bang iniiwan? May mga bagay ka pang pinasantabi sa paglilingkod? Kasi ang napakagandang sukatan ng paglilingkod, yung kaya mong iwanan ang mga bagay higit sa lahat ang mahalaga sa buhay mo para sa Kanya. Ang sabi nga ng Biblia, ang Diyos ay siluso o jealous. Pagkat ang gusto niya, siya lang ang ating paglingkuran. Pero yung selos niya, hindi gagaya ng taong makasarili. Ang selos niya ay, gusto niya kasi, yung labis mong pinapahalagan ay walang magagawa sa'yo. Pero siya ay may magagawa sa'yo. Kaya yung ginagawa nating Diyos, yung ginagawa nating mga mahalaga sa buhay natin ay walang mahalaga sa sarili nating kakayahan. Kaya hanggat maaari, sinasaway tayo ng Panginoon na huwag tayo maghanap ng ibang Diyos maliban sa Kanya. No? Kaya isang napakagandang biyaya sa isang tao na alam niya at tiyak niya na wala siyang ibang pwedeng sambahin kundi ang Diyos na siyang may likha sa atin. Ang tao ay may mga tinatawag na charism. Tayo ay may mga leadership, may mga, bawat isa sa inyo, kung matuklasan nyo lang, may mga kaloob sa atin ang Diyos. Kay nanay, kung nakikita niyo at mapatunayan niya na si Jesus talaga, isang napakalaking blessing kasi 1 in a million or billion na merong ganon. Although ang Diyos ay nag-exist na, kahit nung unang mga panahon na naghahanap pa sa Diyos, alam nyo, nakuha niya sa mga tinatawag, conference scroll na tinatawag, yung Isaiah libro na yan, hindi pa yan buo. Yung Book of Isaiah, base sa pag-aral, hindi pa siya kompleto. Pero nakabasa na ba kayo ng libro na hindi buo yung page, yung pocketbook na hindi yung kulang yung page. Kahit kulang ang page, makukuha mo na yung nasa loob, no? Maiintindihan mo na. Ganun yung Biblia na Isaiah. Kahit kulang siya ng page ay lumilitaw na may Diyos na lumikha. Ha? Yung napakagandang bagay na dapat nating panaligan sa ating buhay, na walang sayang sa mga bagay na isinantabi natin. Ang Panginoon mahilig mag-challenge sa atin. Kasi masusukat lang ang ating pananampalataya doon sa mga bagay na hawak-hawak natin ay kaya nating ipalit sa para sa Kanya. Amen ba? Sa iyong sarili ngayong hapon, sa iyong pagninilay sa sarili mo, ano ba ang mga bagay-bagay na isinantabi mo para sa Kanya? Ano ba ang mga isinasakripisyo mo para sa Kanya? Or nakapaglilingkod ka lang kasi wala ka naman trabaho, wala kang anak na inaasikaso, kaya hindi ka pwede maglingkod kapag busy ka. Yung mga most counted na Panginoon, yung kaya nating isacrifice, yung mga bagay-bagay para sa Kanya. Ha?
Yun ang magandang bagay na gustong makita ng Diyos sa buhay natin. Kasi baka tanungin tayo ng Diyos isang araw. Gusto mong sumunod sa akin? Ibenta mo yung lahat mong ari-arian. Sasabihin mo, Lord, wag naman. No, di ba? Oh, ang hamon ng Diyos hindi lahat ganon. Di ba? Sa Biblia may inoffer na anak si Isaac para kay Lord. Kaya niyang ibigay, no? Ibibigay niya para sa kanyang pagtupad. Sa ating buhay may mga kinukuha ang Diyos. May mga minsan inaalis sa atin para mapatunayan natin sa Kanya na siya lamang ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Tuhan niyo mga kapatid. So, may kalungkutan sa pagbitaw ng mga bagay-bagay. Kaya, tinanong ko sa inyo mga kapatid ko sa Lord, na ano ba ang kaya mong isacrifice? May si Brother Mac hindi nag-aanangan. Sarhan ang tindahan pag may gawain. No? Iwanan ang mga trabaho kapag gusto mong maglingkod. May share lang ako sa inyo niyan. Yung aking kapatid na bunso, simula pa siya bata, dancer na siya. Sobrang sabi nga ng nanay ko nung nabubuhay pa, magipagbarkada ka naman, naaawa na ako siya, lagi ka nalang dikit sa akin. Sabi ng kapatid ko nagdadalaga na, ay, kontento na ako kaya siya dahil sa gawain, pag nasa school, pag uwi, sa bahay, pag walang gawain, pag wala sa bahay, sa gawain ay, sa dikit lagi ng nanay ko. Alam nyo, ang kanyang orientation sa buhay ay sa paglilingkod. Hanggang siya ay naging teacher. Tapos nung lagi na siyang teacher, sabi ng nanay ko, tumira ka doon sa pinsan natin na siya, may mataas na position sa DepEd, no? Mataas na position. Kasi pwede kang ipasok sa public. So, pumasok siya doon. Sabi ng pinsan namin, sige, punta ka dito sa bahay, massage mo lang ako, tapos tulong-tulong ka lang sa bahay. Pero along the way, kaya namang magpakumbaba ng kapatid ko. Alam nyo, sabi niya, kwento sa nanay, nabuboring ako, hindi ako nakaka-attend ng El Shaddai. Although ang hanap niya ay makapasok sa pag-teacher. At napansin daw nung aking kapatid, may demonyong nag-aakay sa kanya para malayo. Kasi aware din yung kapatid ko, alam niyo bakit? Palaging may hadlang sa paglilingkod niya. Sabi niya, pag Martes niya, sabi niya, ante, pag Martes po ba, pwede ako mag-vacation kasi mag-attend ako. Kung kailan daw Martes, saka siya pinupuno ng trabaho. So, nawawalan siya ng trabaho, nawawalan siya ng panahon kay El Shaddai. Puro na lang pag-alaga doon sa pinsa namin, siya ng tingin na kaya sabi niya, tinawagan ako ng nanay, naghingi ng advice. Sabi niya, may hinihingi ng advice kapatid mo. Sabi ko, yung pinento niya nga, kasi naghahangi kami ng pabor sa isang pinsa namin para may pasok sa school, public school. After all, equipped na din siya. Pasado na rin siya. Ngayon sabi ng nanay ko, anong decision mo? Kasi sa bahay, sa biya, kung tinatanong lagi pag nalaman. Anong decision mo? Sabi ko, anong problema? Kasi sabi ng kapatid mo, hindi daw siya pinapaten. Kasi inis yung teacher na auntie namin na may kaya sa Israel. Kasi mga overacting daw, mga depressed daw. Sabi nila, mga walang ibang inaasahan. Ganon, di ba? Ganon yung message nila. Sabi ko sa kanila, ganon ba? Sabi ko, anong desisyon nyo? Di nga kanya makapag-desisyon kasi pag umalis yan, yun lang inaasahan. Sabi ko ngayon din, paalisin mo siya. Paalisin mo, palabasin mo siya. Kinikilabutan ako. Paalisin mo siya, palabasin mo siya. Alam nyo, pinaalis ng hapon, kinamagahan. Tumawag yung nakasama kong di ko man nakontak yung nakasama kong municipal kagawad. Natalo kasi ako eh. Yung connection pa sa municipal namin, tinawagan si April. Alam nyo, nung time na yun, binigyan siya ng item sa school. Sabi nanay ko, umiyak, tama yung decision mo. Sabi ko, gano'n naman yung gusto ng Lord eh. Huwag mo siyang isubasta kapalit ng mga gusto mo. Pag ipinalit mo na siya sa mga gustong maniwala ka, pwede kang malito. Hindi naman nagkukulang ang Diyos sa pag-aalala sa atin. Unahin mo siya at ang kanyang kabutihan at ang kanyang pag-ari at ang lahat ay ibibigay. No? So sinusukat ng Diyos yung puso natin hanggang saan ang bigat niya sa puso mo. Hanggang saan ang lapit niya sa pagkatao mo. Baka naglilingkod ka kasi walang kapalit. Paano isang araw tanungin ka ng Diyos, maglilingkod ka ba kahit ganito? Paano mo papatunayan sa Kanya na kayang sumunod sa Kanya habang panahon? Kita nyo ang mga hamon natin, alam nyo kung ano? Bukasan, labahan, walang pamasahe. No? Napakalim. Kaya kung tutuusin, wala kang panang para maglingkod. Iwala po kayo sa daming dahilan.
Pero tingnan nyo, nung sinubukan niyo maglingkod, inaalala na ng Diyos yung oras yun, di ba? Nagkakaroon ka na ng oras kasi binibigay ng Diyos na maraming bagay na hindi mo kaya na siya ang gagawa. Kasi pag puro pagod mo, pag puro oras mo, pag puro lakas mo, pag puro doon mo mapapagod ka. Pero pag pinagkatiwala mo sa Diyos ang lahat ng bagay, kahit tinanong ng Panginoon, ang sino mang mag-iwan ng kanyang ama, anak, ina, mga bahay, mayroon siyang kapalit. Kapag siya ang nangako, di siya pwedeng bumiko. Yun nga lang, sigurista tayo, no? Sigurista tayo lahat. Ayaw nating magbigay sa kanya ng the best. Amen ba? Letting go is not easy. Ang pagbitaw ng mga bagay ay hindi madali. Kasi nag-iisip tayo, nag-kwenta tayo. Amen ba? Tumitimbang tayo. Pero yung taong may pananampalataya sa Panginoon, mga kapatid, hindi siya magdadalawang isip. Hindi siya mag-aalinlangan. Isipin nyo yung isang tinatanong na mayaman, lahat po yung ginagawa ko, Lord, okay na, no? Pasado siya, hindi siya nangangalunya, hindi siya pumapatay, hindi siya gumagawa ng masama. Yun nga lang, akala niya, lusot na siya, aba, mayroon pa. May hinahawakan kang yun ang alas mo sa buhay mo. Pero hindi yan ang gusto kong alas mo. Ang gusto kong alas mo ay ang ating sarili, ang ating sa kanyang pagka-Diyos. Ang panghawakan mo ay hindi yung mga bagay na meron ka. Kuha niyo? Kasi wala tayong magagawa. Yung lahat ng bagay na pinangawakan natin, walang magagawa, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya patunay na ang buhay natin ay sa Kanya lamang magaganap, depende sa Kanyang plano sa buhay natin. Amen po ba? Kasi pagdating ng panahon na ginawa mo na ang lahat, ginawa mo na ang lahat ng lakas mo, sa bandang huli, tatawag ka rin sa Kanya. Kung ang Diyos mapaghusga at mapagsumbat, sasabihin niya, bakit ka nandito? Pero hindi siya ganon. Ang gusto niya sa paglapit natin sa Kanya ay may patunayan natin sa Kanya. Mas masarap na naglilingkod na minsan nahihirapan, nasasaktan. Kasi may napapatunayan ka sa Kanya. Amen po lang. Ang pagmamahal daw kailangan ng sacrifice. Yung mga magulang, walang kwenta ang sakit nila. Walang kwenta ang hirap nila. Makita lang ang anak na may maayos na kalagayan. Amen ba? Yung mga nanay natin, nandito yan, kayo, nandito kayo. Hindi naman sa inyong panalangin nyo, di ba? Sa apo nyo, sa anak nyo, yung nasa ibang bansa, nasa Egypt. Kasi alam natin na hindi natin yung kayang abutin sa oras na ito. Nung ma-aksidente kami, alam niyo ang tawag ko sa kapatid ko? Hindi kasama namin ang hinihingi ko sa inyo, ang panalangin nyo ang hinihingi ko. Kasi kahit pumunta kayo dito, mga 12 hours kayo makakarating. Pero at this moment, na wala akong kakayahan kung anong pwede kong gawin kundi ang abutin ka ng kamay ng Diyos. At alam nyo, yun ang himala ng Panginoon. Yung mga bagay-bagay na iniisip natin pansamantalang. Pero pag ang Diyos ang kumilos, lahat may solusyon, lahat may pagkakataon, mga kapatid. Kasi ano pang kwenta ng paglilingkod natin kung hindi natin yung paniniwalaan. Diba? So, letting go requires shift priorities. Kailangan na-prove natin sa Kanya, mabawi yung isip natin na siya talaga ang pumusay. Tayo rin ang susukat ng ating sarili. Kung siya ba talaga ang pinakamabigat sa puso. Tayo rin ang nakakahala. Tayo rin ang pwedeng tumimbang sa buhay natin. Kung siya talaga ang gusto natin, yung ating kahilingan na minimili. Sometimes hindi natin alam, hindi natin napapansin. Ang mas mabigat sa atin, hindi naman siya yung gusto mong solusyon. Wala. Hindi natin yun alam. Kasi dami mong problema, dami mong suliranin, kaya ka lumalapit. Pero basang-basa ng Lord, hindi akong gusto mo. Kasi kulang ang lakas mo, kulang ang kaya, at alam mong kailangan mo ako. So, makumbinsin natin una ang Lord. Hindi ako, Lord, nandito, tama, may problema ako. Pero sana, Lord, mapatunay ko sa'yo na sa panahon na wala akong problema, sa panahon na wala akong sakit, dapat nandito kayo. Kaya ang paglilingkod, hindi lang sa panahon na mahirap, hindi lang sa panahon na mayaman, hindi lang sa panahon na kailangan. Mapapatunayan mo sa Diyos na naglilingkod ka sa Kanya, yung kampante ka, yung okay ka, pero siya pa rin ang sentro. Siya sa atin natin yung ating sarili. Siya ba talaga o yung problema natin, mga kapatid? So napakagandang bagay, mga kapatid ko sa letting go can lead to sorrow. Ang pagbitaw ng mga bagay-bagay sa buhay natin ay hindi madali. Maniwala ka na may naglilingkod sa Diyos hanggang ngayon, ang mga negosyo ay hindi pa rin okay. Amen ba?
may naglilingkod tayo sa Diyos na may mga hindi pa tayo binibitawan. Yung mga simpleng maling paniniwala, di natin nabibitawan. Takot tayo na hindi sundin yung pamahiin. Kung ano? Takot ka kasi wala kang tiwala sa Kanya. Sinabi ng Lord, kayo manangang sa mga paniniwala ng sinasabi ng matatanda. Sa'yo lang kayo magtiwala. Pero hindi. Kasi ang dami natin pinapaniwalaan. Alam natin, hindi gusto ng Diyos. Ayaw ng Diyos na maniwala sa mga hindi naman Diyos eh. Yun ang pinakagalit niya sa atin. Na wala kang ibang Diyos na sasambahin kundi ako lamang. Pero sinasabi mong mahal mo siya, pero may iba kang nakahawakan pa. When you serve God, bitawan mo yung lahat ng bagay. Kasi alam niyang sakupin ang lahat ng bagay na meron ka. Kaya niyang sundin ang lahat ng bagay. Kaya niyang tundin ang lahat ng bagay na kailangan mo. Alam niyo may mga reservations tayo, no? We have many reservations. Marami tayong umiiwan sa puso natin. Amen po ba? Kasi ang paglimot sa mga bagay-bagay minsan malungkot. Unang-una, pag naglingkod ka kay Shalay, iiwasan mo yung mga maling gawin natin. Iiwanan mo yung mga bagay-bagay na magpapahirap sa atin mismo. Amen ba? Yung mga nagkaliwang bahay, mga naglipat ng ibang bahay, nagkaroon ng ibang asawa, alam niya ang pinakamaraming pahirap sa buhay ng tao, yung kalabanin yung emotional. Kaya minsan, hindi baling hiwalay ang pamilya, masunod lang yung kita ng laman. Amen ba? Ayaw bitawan yung mga bagay-bagay. Kasi hindi madali to let go, mga kapatid. So ang pag-let go sa buhay natin, yung alam natin kinasusat laman ng Diyos. Kasi baka akala natin okay na tayo, perfect na tayo, pero may mga bagay that we possess na hinahawakan natin ng mahigpit sa buhay natin. Hinahawakan natin ng mahigpit sa buhay natin. Nakala natin yun talaga ang magliligtas sa atin. Si Brother Mike, di ko man napakinggan to ng personal sa kanya. Ang kanyang pagtotoo, pabagsak na siya noon at ang kanyang naiwan na pera ay 50,000. Pero sabi sa pagtotoo niya ni Brother Mike, ibinigay niya lahat yun. Kita mo naman kung paano pinagpalang po nung linggo, no? Talagang sobra-sobra. Kasi ang dami niyang pagtotoo, yung kinaiinisan ng lahat ng tao, alam niyo paano yung pagtatay siyang tumigil. Yan allergic ang maraming tao kasi nagpapayanan. No? Pero binitawan niya ni Brother Mike, isipin niya, pabagsak na siya. Galing siya sa masamang bisyo, galing siya sa sa pambababae, sabi niya sa mga artista. Pero nag-let go siya. Pinatunayan sa Diyos na kaya kong iwanan ito para sa iyo. Ayon na sa paliwanag niya ay kontra pa ang kanyang kaibahan, no? Kasi President. Pero pinatunayan niya na kaya niya iwanan yun sa buhay natin. Sa atin, yung wala man tayong ganun kalaking pera, wala tayong bibitawan na 50,000. Kung meron man, takot pa tayong bitawan, di ba? Okay, mga ganung bagay. Pero maraming bagay na pinangahawakan natin sa ating sarili. Naalala ko yung sabi ng asawa ko, hindi mo ko bigyan ng love offering. Gusto ko lang malaman at ibigay yung tithes. Sa biyaya ng Panginoon, sa ating pamilya, ang pinaka-ano namin yung pagta-tithes. Kaya sa blessing ng Lord, yung family namin, inangkat din talaga sa kahirapan. Kasi ang pagyaman hindi sa malakas na amen, kundi pagsunod sa kanyang gusto. Kasi kahit ang preacher laging sinisigaw, ayayaman kayo, aba, loko lang yun. Pero magiging totoo yun kapag sumunod ka sa kanya. Kapag tumalima ka sa kanya. Ay, diba? Kasi sabi nga ni Brother, hindi mo ba lang. Sabi ng kapatid ko, sobrang blessing nila, materially. Okay lang yung kasi po ngayon ang pagsunod natin. Another thing, sa aming pamilya talaga, yung magulong buhay namin, kalimutan namin yung mga material na bagay yun. Ay, kaya nga natuwa ako sa tanong ni Brother Justin noon. Brother Chito, ilang kayo sa pamilya na naglilito? Sabi ko sa lahat kami, ang sarap, no? Ang sarap, diba? Kasi hindi tayo, ito yung laging challenge ko eh. Huwag tayong makontento na tayo lang naglilito. At kapag nagtuturo sa puso ng Panginoon natin, ang Diyos ang bahala sa bawat isa. Kaya dito sa inyo, nakikita mo kagaya kay nanay, hindi naman sa pagtulong sa kanya. Nakikita ko yung kanyang damdamin, hindi na talaga sa kanyang sarili. Nakita mo yung desire niya na ang gawain ng Diyos ay lumabot. So, ibigay natin sa Diyos yung mga gusto niya sa ating buhay. Maglingkod tayo sa Kanya. Prove natin sa Kanya. Sabi nga ng topic noong nakarang Martes,
Life is a temporary assignment, no? Pinakinggan niyo si Father. Lahat tayo may assignment ka, no? May assignment ka na dapat mong gawin. Kaya ang tanong, yung assignment mo, ginawa mo na ba? Kinaladkad mo na ba yung neighbor mo? Inakay mo na ba yung mga mahal mo sa buhay? So, may panahon na lalapit sila sa Diyos. Kasi hindi lahat ng bagay na ibibigay mo sa Kanya, ibibigay mo sa Kanya. Meron silang personal na tatanungin din sila ng Diyos kung kaya mong iwanan ng lahat ng bagay niya. Amen po. So, ang paglilingkod natin ito sa totoo lang ay hindi maganda. But letting go is a process. Ang pagbitaw sa mga bagay-bagay ay proseso. Kasi minsan masakit, no? Mahirap. Yung konting kalungkutan sa pagbitaw mo ng mga bagay-bagay ay magbibigyan ng temporary kalungkutan pero magbibigyan ng pangwalang hanggan sa kasiyahan. Nung masumpangan nyo sa LCD, tingnan nyo, hindi pa nga tayo ganun pero sobrang peace of mind, no? Nung masumpangan mo sa LCD, ang sarap matulog, ang sarap ng walang ligalig, ang sarap ng walang kaaway. Kung may nakakaaway man, nakakalimutan, napapatawa, di ba? Kasi bahagi yon. Huwag mong sabihin na wala kang nakakamali ng tingin, naliligaw ng landas. That's normal. Pero hindi normal manatili ka doon. Kailangan sa ayaw mo at sa gusto, bitawan natin yan. Yun lang ang hamon sa atin ng Panginoon. Sapagkat maraming bagay na pinanghawakan natin. Wala tayong lusot sa Panginoon. Sige na Lord, wag ka na magtanong sino yung 1 million ko sa simbahan mo. Aba, hindi yan. Diba, hindi ganun. Ang gusto ng Panginoon yung mga bagay na dinudyos natin, pinakamahalaga sa ating buhay. Ang pag-let go daw, ang pagbitaw ng mga bagay ay proseso, hindi ito isang one event. Hindi ito pang anniversary lang, na na-bless ka. Kaya ang pinakamagandang mapag-aralan natin, yung Christian living. Yung pamumuhay Kristiyano. No? Yung mabuhay tayo bilang Kristiyano, na meron tayong paglalakbay na little by little lumalago tayo. Meron ditong sa Moro na nagre-request sa akin, ang topic nila ay ang gusto nila ay spiritual deepening. Kasi hindi naman tinatanggal yung mga mabibigat na salita, no? Kasi kompleto tayo. Gusto nilang sinasaktan sila. Gusto silang natatamaan sila, pero sabi nila mas maganda. Kasi talagang kinakalkal yung mga bagay na dapat mawala. Ganun sa buhay natin. Di ba? Pag ang kamay natin may kalyo na, ang masakit hindi na yung kamay, yung kalyo na masakit. Pero akala mo makapalang hindi na masasaktan yung kamay. Pero yung kalyo na ang masakit. Ito niya. Yung mga bagay na pinagtatakip natin sa atin, akala natin protection, pero hindi pala. Yung protection na yun, magiging nating pananagutan sa buhay natin. Habang sinasarili natin yung lahat ng bagay sa ating buhay, ganun tayong nilalay sa presensya ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, nagbigay siya ng tinatawag na allegory or tawag nun, exaggeration. Mas magbuti pa daw na makapasok ang kabayo ba yun sa isang kami makapasok ng kami sa putos ng kabayo kaysa isang mayaman na pagharian ng Diyos. Kasi napakalaki ng impluensya ng pera. Minsan sa totoo lang, ang puso't isip natin ay pera. Ang puso't isip natin ay material. Ang puso't isip natin ay material. Kaya ito ay sila, little by little, nakikita natin. Yung ibang congregation, ang mga lugar nila, air condition, no? Pero dito kayo sila, kahit saan pwede magawain. Pinuprove natin that is not the comfort, kundi yung pagsunod sa kanila. Yan nagtataka yung mga tao natin. Kayo mga taga-Israel, kahit sa ang gilid, gawain kayo, kinakaya nyo. Diba? Samantalang sa mga simbahan, pag nag-distort talong yung sun, good na sila. Pero dito hindi kasi hindi mo accept natin. Siya talaga gusto. Maniwala po kayo ng mga unang taon na ako'y nag-praise. Enjoy na enjoy ako may nagwawala sa palibot. Opo. Kasi maya-maya lumalapit na, niliyakan. Ngayon, ang gawain, puro na sa loob, no? Nung mga unang bukso ng gawain, talagang maraming inakal. Kasi kahit nasa plaza, minsan may nagwawala-wala kunyari pero nakikinig pala. May mga lasing-lasing kunyari pero nakakatanggap ng word of God. Hanggang sa iwanan nila yung kanilang mga bisyo. Amen po ba? Letting go requires God's grace. Ang
ang pagbitaw sa mga bagay-bagay na gusto mong iwanan ay Krishna. Anong gusto nating bitawan ngayong hapon? Sama ng loob, galit sa kapwa, inggit, takot, pag-alinlangan, bitawan natin. Kasi hindi yan papasa sa Diyos. Hindi tayo makakapasok sa Kanya. Huwag na yung pera ang isipin natin. Yung mga sinasabi niyang sunod-sunod, huwag kang magnakaw, yung mga kakadugtong doon ng mga kasalanan. Minsan hawak-hawak natin yun. So hindi madali ang maging tunay na Kristiyano, di ba? Kasi napaka-tindi ng credentials. Buti pa na yung maging kandidato kahit di ka nag-aral, pasado ka, di ba? Kahit minsan-minsan nga may diferensya pa sa utak na kakakandidato. Pero actually hindi ganun kadali. Kasi may gusto siyang sukatin sa atin. Amen po ba? Kaya nanay sabi ko, follow up ko lang nanay, ang biyaya ng Lord, ang isang napakalinaw na ebidensya na ikaw ay nakakita ng himala ng Diyos. Yung sumusunod sa pang-araw-araw mo. Kung nakita mo siya sa harapan, pinakita niya sa sarili mo, and you believe na nakita mo siya harap-harapan, unang-unang nawawala dyan, peace ay unang-unang nangyari, peace of mind. Yung faith, yung confidence, nawawala. Nakikiyak na ba? Bakit pa ako natatakot? Mismo si Jesus ang nakita ko. Bakit pa ako mag-alilangan? Nakita ko siya ng harap-harapan kahapon. Anong problema? Eto siya, nakita ko siya. Then they will follow the faith in Christ. Yung umiyak ka nga lang sa gawain, yung natumba ka nga lang sa gawain, pinanghawakan mo buong buhay mo kasi napatunay mo that God manifest. Pinatunayan niya na kumilos siya sa isang pagkakataon sa buhay mo. No? Naalala ko na naglalakad kami, ang kanidinig ka nakakalimutan, ang malaking worry noon sa buhay ko, paano ako mag-aasawa? Paano pag wala na sila tatay? Bakit ako na? Paano pag wala na sila nanay? Pag wala na sila tatay? Paano pag wala na yung kapatid ko? Batang isip, no? Bata pa talaga ako noon. And God revealed to me, sabi niya, huwag kang mag-alala, mawala na silang lahat. Sasamahan kita habang. Hindi nawala sa isip. Kaya huwag tayong matakot. Kapag siya ang sinentro ng buhay natin, ang lahat ng bagay aayusin. Pero hanggat di natin iiwanan ang kanyang challenge sa buhay natin, hindi siya manilimas. Hindi siya kagaya natin na mahilig manlimasok. Papasok siya sa buhay natin kapag nakita niya karamdaman niya na pwede natin bitawan ang lahat. Letting go leads to true freedom. Yung kalayaan. Kapag wala nang tumako sa atin, kapag wala nang magtali sa isip natin. Alam mo, malaking kalaban natin yung overthinking. Amen? Yung pagkatapos sa gawain, na-bless ka, pagdating mo sa bahay, dahil pinapasok ng problema. No? Yung simple problema, nagkakaanak-anak, tumayaglag, nasa takot ka na, nire-refuse ka na. We have to let go for that true freedom. Pinakamasayang tao, yung may kalayaan sa isip. Na mapatunay mo sa kanya na siya ang may hawak sa iyo. Siya ang may kontrol sapagkat binigay mo na ang lahat sa kanya. Wala ka nang tinira, wala ka nang iniwan sapagkat ikaw ay para sa kanya. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Panginoon, sa hapong ito isinusuko namin sa iyo ang aming buhay. Remind mo kami kung anong mga bagay-bagay sa isip namin, sa aming spiritual, emotional, na aming pinanghahawakan. Ang aming mga maling paniniwala, O Lord. Ang aming mga maling pagsamba, Lord, Yahweh. Ang aming malang paniniwala sapagkat ikaw ang siyang humihingala. Ang salita mo, ang siyang tanging sandigan sa amin. Bless mo kaming lahat na makita namin ang dahang patungo sa eternal salvation. Ang mga bagay na pinanahawakan namin ay bakit lang ako. Ang mga bagay na ito pinanahawakan namin, akala namin ito na ang kapunuan, kaligtasan ay pansamantala. Subalit hinahatid mo kami, Panginoon. Kaya ng pinatang mayaman, nalungkot sapagkat may higit siyang pinapahalaga sa kanyang buhay. Nawa, Panginoon, huwag dumating sa aming buhay, kundi maging ganap ang aming pagsunod sa iyo. Na kaya namin iwanan, kaya namin lampasan ang mga nagpapahirap sa aming isip, sa aming puso, sa aming pagkatao. At Panginoon, kitang-kita mo sa aming buhay ang mga gumagapos pa, ang mga sumasakop pa sa bawat isa sa amin. We pray, O Lord, that ito'y isubasta na namin, ibigay na namin
iwanan na namin sapagkat kami ay para sa iyo lamang, Panginoon. I-bless mo kaming lahat, Panginoon, higit sa lahat, kapag dumating ang mga problema. Kapag dumating ang problema, huwag kaming labis na matakot. Kapag dumating ang mga kahirapan, huwag kaming labis na mabagabag, kundi ilagay sa iyong kamay, ilagay sa iyong kapangyarihan, sapagkat naniniwala kami. Ikaw ang Diyos na may magagawa sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na may himala sa aming buhay, Panginoon. Sa habang ito, kitang-kita mo ang bawat iniisip ng magaling. Alam na alam mo ang aming mga hangarin, Panginoon. We know na hindi kami nagkamali ng aming pagtitipon. We know na hindi kami nagkamali ng aming pagkatitso. Sapagkat ikaw ang Diyos na may likha sa lahat ng bagay, lalo na kami sa sinapupunan ng aming mga magulang. Kung paano naman kami nilikha sa sinapupunan ng aming magulang, ginawa mo kaming tao, ano pa kaya ang mga bagay na kailangan namin na hindi mo kayang ibigay. Panginoon, ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat ng bagay. Pagkatiwala namin sa Panginoon ang mga bagay-bagay sa buhay namin. Hindi man ito material, kundi ito emotional, spiritual. We put it everything into your hands. Father God, pagpalain mo kami na sa aming paghiwalay pansamantala. Taglay namin ang kalayaan. Taglay namin ang true freedom. Taglay namin ang kapayapaan sapagkat kami ay para sa iyo. Isuko namin sa iyo ang aming buhay. Kapatid ko sa Panginoon, sa ilang sandali, tayo ay magnilay. Ang bawat isa sa atin ay may kanya-kanyang isusuko. Ano kaya sa ating isip ang pwedeng tanungin ng Panginoon na hawak-hawak natin ngayon, na pinanghahawakan natin ngayon, na hindi natin mabitawan? Ikaw ang magdidesisyon, gagayahin mo ba yung binatang mayaman na tumalikod na lang kahit kasi hindi niya kayang bitawan ang ganong bagay? Or ibigay mo sa Panginoon sapagkat alam mo na siya ang may-ari ng lahat ng bagay. Hinahamon tayo ng Diyos. Hinahamon tayo ni Yahweh ng Panginoong Jesus. Kung tayo ay tanungin niya, anong meron ka ngayon na pwedeng kakalungkot mo sa kanyang hamon sa atin? Lord, nakikita mo ang aming puso damdamin. We surrender everything into your hands. Sa pamamagitan ng aming pagtitipon, mauwi kaming may kagaanan sa puso damdamin. Uuwi kaming malaya at may panibagong sigla, panibagong pag-asa. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagpaalala ngayong hapon, you remind us, O Lord, sa mga challenge mo sa buhay namin. Lord, hindi na kami nag-alinlangan, hindi na kami natatakot. Napakialaman mo kami, ikaw ang mag-control ng lahat ng bagay, hindi ang aming control. Sapagkat hindi kami ililigtas ng mga bagay na pinanghahawakan namin. At alam namin, Lord, kapag kinuha mo, iba yung kapalit ang ipagkakaloob mo. Masobra pa ang ibibigay mo kaysa inaasam mo. Materially, spiritually, financially, Lord, kaya mong ibigay. Kung ang buhay namin binigay mo, ano pa kaya ang mga bagay-bagay na pansamantala na hindi mo kaya ibigay? Lord, inaangkin po namin ang tunay na kayamanan, material, spiritual, emotional, kalayaan ng aming buhay. Mulangin at magpakailanman sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Pagpalang hapon po sa inyo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Attachment, detachment. Oo po. Wait lang po.